Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 20, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bigyan natin ang oras. Total, ipapayag naman ninyo yung gusto ninyo ipayag. Unang araw ng transport strike ng Piston, nagkatensyon. Habang MMDA giniit, hindi na paralisa ang public transport. Of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. Sa harap ng umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara, PBBM, buo pa rin daw ang tiwala sa ikalawang Pangulo. So magiging prolong yung ating disaster response sa ating mga kababayan. Bilang ng mga nasawi sa lindol na tumama sa Mindanao, umakyat na sa Siyam. The new Miss Universe is Nicaragua! At sa ating balitang showbiz, bagong Miss Universe. Bakit naging makasaysayan ang pagkapanalo? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga progresibong grupo nakasagutan ng Pulis Caloocan dahil sa limitadong oras ng pagsasagawa ng kilos protesta, habang MMDA iginiit na hindi naparalisa ang transportasyon sa ikinasang tigil pasada. Si VP Sara naman may payo sa grupong Piston ukol sa kanilang mga hinaing. Ang Balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Bigyan natin ang oras. Total, ipapayag naman ninyo yung gusto ninyo ipayag. Sir, ganito po. Ang permit po ay hindi maaaring mag-limit sa aming rights ng protest as long as peaceful, maayos. Nagkasagutan ang tropa ng mga pulis at mga progresibong grupo sa gitna ng unang araw ng kilos protesta ng mga ito kontra sa jeepney consolidation deadline sa Monumento, Caloocan kanina. Iginigit kasi ng kapulisan na dapat hanggang 15 minuto lamang ang kanilang programa at kailangan na nilang lisanin ang lugar. Ito ay bahagi ng panggigipit dahil nasasaktan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa inilulunsad na paglaban ng mga maliliit nating driver at operator, kasama po kami mga manggagawa, kasama ang mga computer. No to jeepney face out! No to jeepney face out! Kanina, bumisita rin ang leader ng transport group na Manibela na si Marbal Buena para ipakita ang pakikiisa sa mga kabaro sa jeepney sector. Habang nagsagawa naman ng candlelighting program ang ilan pang tsupera sa Cubao at iba pang bahagi ng Metro Manila. Nilinaw naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board na hindi nila sususpindihin o kakansilahin ang prangkisa ng mga tsuper na nakiisa sa tigil pasada. We will not issue a penalty provided po hindi niyo sasaklawan yung mga gustong pumasada. Kasi pag ginawa ho ninyo yan, pwede ho namin suspindi ng inyong prangkisa. Ayon sa Piston, naging bukas naman raw ang LTFRB sa kanilang mga hiling. Gayunpaman, dapat raw ay dokumentado ang mga gagawing hakbang ng ahensya. Muling pagbabalik sa 5 taon ng ating prangkisa. At bukas sila doon. Sinasabi nila ay inaayos lang yung dokumento pero approve sa kanila yung 5 taon. Sabi natin, anong saysay ng 5 taon? Kung wala na tayong unit, wala na tayong jeep. Kaya sinasabi natin, tanggalin yung deadline ng December 31 ng 2023 at payagan na tayo ay makapag-renew. Sa kabila naman ng tigil pasada ng Piston, ayon sa Metro Manila Development Authority na naging limitado ang epekto nito sa publiko. Kaunti lang raw kasi ang mga sasakyan na kinailangang i-deploy para makatulong sa mga maapektuhang commuter. Out of 686 na vehicles, 66 pa lamang naman po yung aming na-deploy. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon base na rin po sa aming tala. Dagdag ng ahensya, bukas ay balik na ang number coding na unang sinuspindi dahil sa strike. Samantala, bumisita din kanina sa MMDA Metro Base si Vice President Sara Duterte para tingnan ang kalagayan ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Pero iginiit ni VP Sara, tuloy lang ang pasok sa mga paaralan sa kabila ng tigil pasada. There will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government units will declare a cancellation of classes, but the
MMDA do not recommend the cancellation of classes. Nagbigay din ng payo ang ikalawang Pangulo sa mga progresibong grupo. Ituloy yung pagdialogo, kung ano man yung kanilang mga hinaing, kung ano man yung kanilang mga issue, dalhin nila sa lamesa sa pakikipag-usap sa ating gobyerno. Inaasahan na magpapatuloy ang tigil pasada hanggang Miyerkules at magkakaroon ng sabayang pagmarcha sa huling araw ng kilos protesta simula Welcome Rotonda hanggang Mindiola. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Good news para sa mga motorista, magkakaroon muli ng panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Batay sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, maglalaro sa 75 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina, 65 centavos sa diesel, 60 sentimos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahilan nito ay ang dahil sa paghina ng demand ng petrolyo sa pandaigdigang merkado at pagtaas ng US crude inventory. Una po, tumaas yung inventaryo ng United States, particularly yung kanilang commercial crude. So, ibig sabihin, hindi na makikiagaw si United States sa world supply. Ipinapasurrender na ni House Secretary Reginald Velasco sa mga mambabatas ang lahat ng mga napasong lisensya na may protocol plates number 8. Ito'y matapos may nahuling dumaan sa EDSA busway kamakailan na isang government vehicle na may plakang 8. Dagdag ng opisyal, maglalabas na ang Kamara ng official protocol plates na otorisado ng Land Transportation Office. Una nang sinabi ng Kamara na humihingi ito ng tulong sa MMDA at LTO para kumpiskahin ang mga protocol plate ng Kamara na number 8 dahil wala pa umano itong inilalabas na official plates ngayong 19th Congress. Nilinaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang ikinakasang impeachment ang UNI team laban sa kaalyado nilang si Vice President Inday Sara Duterte. Sa harap nito, naniniwala naman ng ilang oposisyon mula sa Kamara na ang pagbusisi sa confidential fund ng Vice Presidente ang dahilan ng umano'y ouster plot. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Of course, binabantayan namin ng mabuti. Because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Ito ang siniguro ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga alegasyong ilang miyembro ng Kamara ang nais patalsikin sa pwesto si Vice President Inday Sara Duterte. Kabilang sa mga umunoy dawit sa impeachment plan ay ang pinsang buo ng Pangulo na si House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Pero mismong si Romualdez, pinabulaanan ang akusasyong siya ang nasa likod ng umunoy planong pagpapatalsik sa Vice Presidente. Binigyang diin ni Romualdez na hindi nagigiba ang alyansang UNI team na silang humakot ng landslide victory noong nagdaang national elections. There's been nothing filed. There's no news of that. I don't know. I don't know your sources. There's nothing in the offing, nothing in the agenda, nothing. Para patunayan na nananatiling buo ang alyansang UNI team, isinalarawan ng Pangulong excellent ang kanyang relasyon at tiwala kay VP Sara. Professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? Dahil sa kabila raw kasi ng pagputok ng umano'y ouster plot laban sa Vice Presidente, mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the UNI team. It's actually become bigger and stronger than it was before. unang umugong ang umano'y ouster plot laban kay Duterte matapos busisiin ng mga mambabatas ang kontrobersyal na confidential fund ng Vice Presidente. The leadership is not involved pag nag-uusap yung nagkakaupukan yung mga lawmakers, so iba't ibang mga issues yung mga pinag-uusapan. So yan because of the yung talks about the CIF before. So wala hindi naman siya serious, usapan lang ng ganun.
That's only casual. Kasabay din kasi nito ay ang biglaang pagkakademote ng isa pang miyembro rin ng Uniteam Alliance sa Kamara na si Pampanga 2nd District Representative at dating presidenteng si Gloria Macapagal Arroyo bilang House Senior Deputy Speaker. Lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. I don't think so. Sa huli, nagpahayag naman si Duterteng tiwala rin siya sa Pangulo. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Planong ituloy ng Kamara ang pagdinig ukol sa House Bill 9513 o ang On-Programmed Appropriations na siyang pinaaamyendahan sa General Appropriations Act of 2023. Ang On-Programmed Appropriations ay ang standby na pondo na siyang pwedeng magamit oras na kailanganing matugunan ng mga hindi inaasahang gastusin sa mga proyektong pang-infrastruktura at social programs. Maaari lang itong magamit. Marari lang magamit ang 261 billion pesos na pondo kung may sumobra mula sa nakolektang kita ng gobyerno o kaya naman ay nabigyan ng gobyerno ng Pilipinas ng pondong nanggaling sa gobyerno ng ibang bansa. The House Bill 9513 is hereby suspended. Consideration of the bill for tomorrow. Muling nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi isusuko ang teritoryo sa gitna yan ng mga issue sa West Philippine Sea. Ang Balitang A to Z mula kay Billy Torres. So I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. Yan ang iginiti Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patong-patong na issue ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ang mga illegal aktibidad sa nasabing teritoryo ay banta sa buhay ng mga kababayan doon. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Supported by the rules-based international order and our growing partnerships, both time-tested and new ones, we will insist on the preservation of the sovereignty and integrity of the country. Sa pagharap sa tensyon sa WPS, naniniwala si PBBM na kailangan ng Pilipinas ang tulong ng US at mga kaalyadong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. The United States is our, I would say, our oldest and most traditional partner that has been in various forms ongoing for over 100 years. And I think it serves us well to remember that the United States is the Philippines' only treaty partner. The heightening tension in the West Philippine Sea, as we have named it, because it is generally known as the South China Sea, the increasing tensions in the South China Sea require that we partner with our allies and our friends around the world. Sa isang linggong US trip ng Pangulo, nakipagkita rin ito kay Chinese President Xi Jinping. Nagkasundo ang dalawang lider na hindi maapektuhan ng mga usapin sa WPS ang relasyon ng Pilipinas at China. Noong nakaraang linggo, nagkita rin si US President Joe Biden at Xi kung saan nagkasundong magiging maingat sa pag-aksyon sa mga issue sa Indo-Pacific. Samantala, babalik na ng bansa si PBBM matapos ang pagdalo sa IPEC Economic Leaders Meeting sa San Francisco. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Sumampa na sa ika-13 pwesto ang Pilipinas sa buong mundo. Hinggil yan sa pinakamataas sa bilang ng populasyon. Ayon sa Commission on Population and Development o POPCOM, inaasahang papalo sa 115 million Filipinos ang magiging populasyon ng bansa sa pagtatapos ng taon. Dagdag ng ahensya, batay sa huling census noong 2020, abot sa mahigit 109 million ang populasyon ng bansa, katumbas ng 1.6% kada taon. Ito
itinuturing na dahilan ng pagtaas ay ang teenage pregnancy na ayon sa pamahalaan ay kulang sa impormasyon ukol sa safe sex at pagtaas rin ng mga kaso ng statutory rape sa bansa. If manageable po yung bilang ng anak ng mga bawat pamilya, magkakaroon po ng mas malaking investment para sa kanilang kalusugan, para sa kanilang pag-aaral at para sa kanilang other well-being needs po. Susunod ang update sa tumamang lindol sa Mindanao, Alamin. At mamaya sa ating balitang showbiz, ang highlights ng laban ni Michelle D. Balikan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring lindol sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Biyernes. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa ilang ahensya ng pamahalaan ang walang patid na relief efforts sa mga apektadong lugar. May balitang A to Z si Ace Cruz. Umakyat na sa siyamang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Biyernes. 15 naman ang nagtalang sugatan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, may ilang infrastruktura ring nasira sa Davao Region, Sarangani at South Cotabato pati na ang ilang kabahayan. Gayunman, back to normal lang supply ng iba't ibang power services sa rehiyon. Fully restored na ang serbisyo ng kuryente. All telecommunications services po sa mobile areglado na po, medyo na-restore na rin. Sa kabila nito, wala pang pinaladesisyon ng lokal na pamahalaan ng ilang bahagi ng Mindanao kung magdedeklara ito ng state of calamity. Nitong weekend, habang nasa Hawaii si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatasan nitong ilan sa kanyang gabinete na siguruhin ang tuloy-tuloy na pamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Bagay na tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development. So magiging prolong yung ating disaster response sa ating mga kababayan sa Region 12 and then Region 11. So with the emergency cash transfer, we will be able to augment yung pangangailangan pinansyal ng ating mga kababayan. Maaari natin silang gamitin para doon sa mga early recovery program natin, like mag-release ng mga debris, magtrabaho, halimbawa tumulong sa relief effort at sila makatatanggap ng katumbas ng kanilang minimum wage sa kanilang rehiyon. Personal ding bumisita sa Mindanao si DSWD Secretary Rex Gatchalian at pinatitiyak din ito ang pagsisiguro sa psychosocial interventions na apektadong residente. So we ensure na yung ating mga affected individual na nakararanas ng trauma, yung psychosocial intervention on top of our food and non-food items at financial assistance ay hindi nakakalimutan so that we can help them cope up doon sa nararanasan nilang problema ngayon. Patuloy namang biniberipika ng FIVOX kung may naranasang liquefaction bunsod ng lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang liquefaction ay isa sa mga pwedeng epekto ng malakas na lindol kung saan lumalambot ang lupa na malapit sa katubigan dahilan para humina rin ang mga infrastrukturang nakatayo rito. Isa to sa mga gagawin or magiging output ng quick response team namin na pinadala sa lugar to check yung mga damages o yung mga effects ng lindol, kung may fissures ba na nakita or ano ba yung extent ng landslide na nangyari or kung may mga naka-experience ba doon ng mga lugar na may mga minor sea level disturbances or unusual sea level disturbances. Wala pa naman nare-receive na information from that. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ang mga residente ng ilang lugar sa Mindanao dahil sa posibleng maranasang aftershocks. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inatasan na ng Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ang lahat ng security guard sa mga bus terminal na siguruhing mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga pasahero maging sa mga bagahe ng mga ito bago bumiyahe. Ayon kay PNP SOSIA Chief Police Brigadier General Gregory Bognialbal. Ito ay para magkaroon ng maayos na biyahe ang mga mananakay at obligasyon din ng mga SECU ang pagbibigay ng magandang serbisyo. Magkakaroon
Nagkaroon rin ng assessment ang PNP sa mga K9 na nakadeploy sa mga terminal ng bansa para matiyak kung nakakapag-train pa ang mga ito. Oras na magkaroon ng anumang insidente, may kapabayaan ng mga terminal, agad na maharap sa parusa ang mga security guard at kanilang ahensya. In preparation for that, ma'am, and also related to that, we will be issuing an advisory to all security agencies, especially those manning the different terminals, to intensify their deployment visual inspection. Kasi kailangan pong higpitan ng ating mga gwardya yung mga pumapasok na bagahe sa sasakyan. Nasabat ng Bureau of Customs ang mga exotic pest sa Ninoy Aquino International Airport galing Thailand. Aabot sa 50 puslit na peste at insekto ang nakuha na idineklarang candy. Samantala, itinanghal naman bilang ika-4 sa Most Desirable Country for Adventure ang Pilipinas sa Wanderlust Reader Travel Awards, habang pasok din ang Palawan sa Most Desirable Island in the World. Sa aming pagbabalik, bagong Miss Universe, bakit nga ba naging makasaysayan ang pagkapanalo? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. For the first time in history, Miss Nicaragua, tagumpay na naiuwi ang Miss Universe crown. Pambato ng Pilipinas na si Michelle D. palaban hanggang top 10. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The new Miss Universe is... Oh my gosh. Nicaragua! Inurunahan na bilang bagong Miss Universe si Miss Nicaragua Shanice Palacios sa pageant final na ginanap sa El Salvador nitong linggo. Ang 23-year-old model ang kauna-unahang Miss Universe winner ng Nicaragua at buong Central America. Tinalo nito ang 85 kandidata. Naging mainit ang labanan mula sa top 20 kung saan di naman nagpahuli ang ating pambatong si Michelle D. Umakot ng special award si Michelle gaya ng Carnival Cruise Awards, Voice for Change Award at Top Fan Vote sa Miss Universe app. Stunning talaga si Michelle sa black gown inspired ng mga tattoo at iconic mambabatok na si Wang On. Sayang nga lang dahil nagtapos ang laban ni T sa top 10. Sa top 5, nagpatagisan ng talino sina Miss Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand at Miss Colombia sa unang round ng question and answer hanggang sa umabot sa top 3. At sa huli, nanaig ang galing at ganda ni Nicaragua. At sa tanong na... Question, if you could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose and why? Ang winning answer dyan ni Palacios, I would choose Mary Watson-Brad because she opened the gap and it gave an opportunity to many women. And what I would do, I would want that gap, that income gap, would open up so that women could work in any area that they choose to work in because there are no limitations for women. That was 70-50. Now in 2023, we're making history. First at second runner-up naman sina Miss Thailand at Australia. Sa kabila ng top 10 finish, nagpakita naman ng suporta at heartfelt message kay D ang ilang beauty queen tulad ni na Miss Universe Philippines Director na si Shamsi Supsup Lee at Miss Supranational 2023 first runner-up Pauline Ameling. Lubos naman ang pasasalamat ni Michelle sa mga kababayang walang sawang sumusuporta sa kanya hanggang sa dulo ng kanyang laban. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maaaring itong bahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating First Lady ng US na si Eleanor Roosevelt. Ayon sa kanya, hindi sapat na pag-usapan ang kapayapaan. Dapat itong paniwalaan. Hindi rin sapat na maniwala rito. Dapat itong pagtrabahuhan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!